Sabi po sa mga balita online, yung mga man-made islands umano ng China dyan sa South China Sea, partikular na dyan sa West Philippine Sea, ay lumulubog na po sa dagat. Ang sabi pa po sa balita, yung mga konkretong pundasyon umano ng mga man-made islands na yan ay nagkakabitak-bitak na. Ha? Matitindi po ang mga terminong ginamit nitong mga referensya na ipapakita ko po sa inyo. At meron pa ditong sinasabi na itong mga man-made islands na ito ng China ay kayang-kayang wasakin umano ng Amerika in times of war at mahihirapan umano ang China na depensahan o ipagtanggol ang mga man-made islands na ito dahil sa proximity o sa distansya nito mula sa mainland China na napaka-layo. Pagkatapos kong maibigay sa inyo ang mga balita tungkol dyan, ay magbibigay po ako sa inyo ng updates tungkol sa ilan pong mga pangyayari dito po sa ating bansa. Paki-share po at paki-like. Heto na po ang ating mga references. Palalakihin ko ito para po mabasa din ninyo. The national interest. Tingnan ninyo sa title pa lang mga kaistorya. Sunk. How China's man-made islands are falling apart and sinking into the ocean. Literal ha, yung mga pagkakabanggit mga kaistorya. Ha? Ito yung kung paanong ang mga man-made islands na yan ng China ay nawawasak at lumulubog sa dagat. Should construction plus climate change equals unstable islands. Ang gumaganti sa kanila, kalikasan, na bukod pa, alam niyo yung tofu dregs na ginawan ko din ng content. Basta made in China, low quality yan. Mga kaistorya, key point. Beijing quickly built human-made artificial islands to seize disputed territories. Kita ninyo, minadali nila. Oo, ay pagka minamadali, wala sa ayos yan. But now, it looks like their greed. Pero ngayon, yung katakawan nila, kaswapangan nila, and speed, pati na yung bilis ng pag-construct nila, no, ng man-made islands na yan, are coming back to haunt them. Ayun, mga kaistorya, tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung phrase na yan. Yung man-made islands na yan, may malaking kahinaan po yan, gaya ng binabanggit dito. China's island outposts in the China Seas might have a major weakness. Bakit kaya ganun ang pagkakabanggit? Dito tayo, the national interest ulit. Ang sabi po dito, are China's man-made islands crumbling into ocean? Yun ba ikang mga man-made islands o artificial islands ng China dyan sa South China Sea ay gumuguho na? Lumulubog na sa dagat? Cracks are already appearing to show. Not surprisingly, nature is the one that is winning. Kita ninyo, ang kalikasan ang sumisira, no? Diyan sa man-made island ay nagkakabitak-bitak na daw po. At hindi nakakagulat yan. Dito, basahin natin mga kaistorya. Future uncertain. However, shady planning and the speed at which the islands were constructed are increasingly putting their future viability at risk. Cracks are already appearing to show. Not surprisingly, the nature is the one that is winning. Not everything is going China's way according to the economist. Hindi lahat ng plano ng China ay umayon sa gusto nila. Rumors suggest the new island's concrete is crumbling. Yung mga bagong yung mga konkretong pundasyon ng mga isla, mga kaistorya, gumuguho na. Ayan, no? And their
foundations turning to sponge in a hostile climate, and that is before considering what a direct hit from a super typhoon might do. Aba, disaster nga mga kaistorya, di po ba? Tuloy. As for these sizable environmental impacts, many experts think that China believes that these man-made structures are indeed worth the cost. Gaya ng sabi ko, di pa po nare-realize ng China, no? Yung mali nila. Di pa nare-realize, maging pagbagsak ng ekonomiya nila, hindi ma-realize ni Xi Jinping, sila rin ang may kasalanan eh. Maging yung pagbagsak ng yung demographic nila, kasalanan din ng gobyerno nila eh. Tingnan ninyo itong paragraph na ito. They allow China to control the entirety of the South China Sea in scenario short of all-out war with the United States. The publication continues. Dalawa po kasi ang dahilan kung bakit po nagpapalakas ng presensya ang China sa South China Sea, kung bakit sila gumagawa ng mga artificial islands. Dalawa. Unang-una, military motives. In times of war, gusto nila, mga kaistorya, na magkaroon sila ng kakayahan, ng sapat na kakayahan para makapag-retaliate against the forces of America and its allies. At gusto rin nila, mga kaistoryang, magkaroon ng sapat na kakayahan para po maipagtanggol ang kanilang bansa dahil malaki yung kinatatakutin ng tinatawag na encirclement. Ay napaligiran na sila ng Amerika at saka po ng mga allied countries ng Amerika, kabilang Pilipinas, pati po mga assets, military assets ng Amerika. Isa yan sa dahilan. Plus, ito pang invasion of Taiwan na ang sabi by 2027, pero hindi ako naniniwala, mga kaistorya. Given the situation, nakikita ng China na tagilid ang lagay po nila. Ito ang pangalawang dahilan, to control the shipping lanes. Diyan po sa Strait of Malacca na ginawan ko na ng content, mga kaistorya. Bago ka makapasok kasi diyan sa South China Sea, straight from the Red Sea, patungo dyan sa Indian Ocean, bago makapasok ng South China Sea, ay dadaan po sa Strait of Malacca. Sabi sa mga balita na ginawa na natin ng content, kayang-kayang kontrolin yan, barahan ng Amerika yung Strait of Malacca sa tulong ng mga allied countries. Meaning, mga kaistorya, pag nakontrol yan ng Amerika, bababalda ang China. Gutom sila, dilim sila. Literal, kasi daanan din yan hindi lang ng mga produkto. Daanan din yan ng mga supply ng enerhiya ng China. Yun ang dahilan. Naiintindihan na po natin ngayon. Dalawang bagay. Ang problema, mahihirapan umano ang China na ipagtanggol itong mga man-made islands nila na ito. Mahihirapan silang depensahan ito. Maiintindihan natin pag binasa ko sa inyo ang mga susunod na references na ito. The new port and resupply facilities are helping China project power ever further afield. Chinese survey vessels look for oil and gas in kita ninyo, isa sa dahilan yung oil and gas dyan sa West Philippines. Ito na. Weaknesses seen. Yung mga kahinaan ng mga artificial islands na yan. Adding to the island's uncertain future, hindi tiyak yung future ng mga man-made islands na yan, is that they have been deemed highly vulnerable to any attack by enemy forces. Nako, prone pala ito, mga kaistorya, sa atake ng kalaban ng China. Mga kalaban nga dahil plural form yung ginamit dyan. Ano ba ibig sabihin ng highly vulnerable, prone, nakalantad, lantad na lantad, mga kaistorya, kitang-kita, madaling pasabugin. Yun ang ibig sabihin po nun. According to the South China Morning Post, pahayagan nila yan, the Beijing-based monthly military magazine Naval and Merchant Ships highlighted the artificial islands' weaknesses in 4 areas. Marami palang kahinaan yan, no? Their distance from the mainland, yung pagkalayo-layo ng distansya niya sa mainland. Tapos maliliit
pa. Tapos, yung limited capacity ng airstrips, may mga airstrips na doon, yung runway, mga kaistorya. And the multiple routes by which they could be attacked. Kabi-kabila, pwede silang atakihin dyan. Kita ninyo, yun pala yung mga kahinaan yan. It continues, these artificial islands have unique advantages in safeguarding Chinese sovereignty. Kita nyo, yung pinaliwanag ko na yan kanina. And maintaining a presence in the deep ocean, but they have natural disadvantages in self-defense. Yan na rin yung pinaliwanag ko kanina. The magazine, which is published by the Navy shipbuilder China State Shipbuilding Corporation, sila mismo, umamin sila, no? Also noted that the islands are located too far from the mainland. Kaya mahihirapan rumisbak ang China, kaya mahihirapang ipagtanggol nila sa mga kalaban kasi malayo sa mainland China. Bago pa makarating yung rescue nila, bago pa makapag-retaliate, ilang araw ang aabutin, which would make it more difficult to quickly offer military support in case of an attack. Take the example of the Fiery Cross Reef. It has a runway now, but it's 1,000 km away from Sanya City in Hainan Province. Diyan sa Hainan Province, mga kaistorya, may naval facility dyan ang China. Pero napakalayo, 1,000 kilometers away. Such a distance would likely mean that even utilizing China's fastest combat support ships, kahit pa yung pinakamabilis nilang warship, it would take more than 20 hours to reach the islands. Kakailanganin, humigit kumulang 24 oras bago makarating doon. Ganon. Yun pala yun eh. As for the possible deployment of J-16 strike fighters, kuwan na to, fighter jets na to, they could not patrol the area because of the distance and could be easily intercepted or attacked by surface ships. Hindi doon makapagpatrolya din maging mga warplanes nila, fighter jets nila dahil ang layo. At bago pa makarating doon, kayang-kaya ng pasabugin ng mga warships ng kalaban. Ayun, mga kaistorya. Naku, tagilid pala ang lagay ng China. Ano ho? Mga kaistorya. Beijing may have built bases in the South China Sea, but that doesn't mean it can defend them. Maaari ika na ang China ay nakapagtayo ng mga base militar dyan sa South China Sea. Pero hindi ika ibig sabihin yan ay kaya na nilang ipagtanggol o kaya nang ipagtanggol ang China ng mga military base na yan. Interesting mga kaistorya ha. CNN po yan. Basahin natin dito sa ibaba. Kasi para hindi na po maging boring. Nandito yan eh. But while the distant bases expand Beijing's control over the area, they are also far from any help in the event of military action. Nako. Napakalayo. Yun din ang tinutukoy dito ni CNN. Naval and merchant ship gave the example of Fiery Cross Reef, which is 1,000. Yun din, mga kaistorya. A city on Hainan Island, just off the southern coast, and 800 kilometers from the Paracel Islands, also controlled by Beijing. Ang layo nga naman. Layo. Even if the support fleet rushes at the fastest speed, ay kahit pa bilisan nila yung kanilang support fleet, kahit todo puwersa pa, para lang makarating doon, ang sabi, it will take more than a day, mahigit isang araw bago sila makarating doon. Tagilid nga. Ay di po ba mga kaistorya? While some islands are equipped with airstrips, coverage across the sea is limited, and most fighter jets that could be deployed would struggle to reach another island quickly enough to be effective. Kahit mga fighter jets nila, hindi agad-agad makakarisbak expending most of their fuel in flying the long distance between bases. Bago pa makarating dun, halos maubos na yung fuel ng fighter jets Paano?
Di ba? Beijing currently has 2 aircraft carriers in operations which could in theory be deployed in the South China Sea, but they too would have to be in range at the time of any incident. 3 na ngayon yung aircraft carrier ng China kung hindi ako nagkakamali, pero sa layo nga aabutin ng siyam-siyam. The bases, the report added, are highly vulnerable to ambush. Nako po, nakalantad na, lantad, kayang-kayang i-ambush ng kalaban. Given their remote locations, and could be targeted by both US and Japanese long-range missile systems. Ay, kaya naman pala iniiyakan ng China yun pong Typhoon missile launcher ng Amerika na nandito sa Pilipinas. Tapos, nagbigay pa ng statement si Secretary Gibuo, ang atin pong Department of National Defense or ang ating AFP, na pinaplano pa ng Pilipinas na bumili ng missile launcher na yan na kayang magpalipad ng SM-6 standard missile at ng Tomahawk missile. Kasi alam pala nila na yung kanilang artificial islands na ginawa dyan sa South China Sea at maging sa West Philippine Sea na nilagyan na nila ng military facility at mga high-tech radar system, literal may high-tech radar system doon, mga kaistorya. Kaya palang pasabugin ng long-range missile system ng Amerika at ng Japan. Ay papaano pa kung magpalipad ang Amerika at ang Pilipinas ng Tomahawk missile? Anong mangyayari? Diba? Kaya pala kontrang-kontra doon ang China. Naiintindihan na natin ngayon. Or by naval forces in the region. And even were the islands themselves not attacked, they would be simple to blockade starving forces of their supplies. Hindi man ika-atakihin yan ng mga kalaban ng China. Pwede namang harangan ng Amerika at mga allied countries yung supply ng puwersa ng China na nasa mga artificial islands na yun. Gutom sila. Hindi makakagalaw. Paano yun? Island shelters lack vegetation. Hindi makapagtanim dyan kahit gulay-gulay dyan. Artificial island dyan eh. Natural rock and soil and other coverings in the altitude is low, while the groundwater level is high. Personnel and resources cannot be stored underground for a long time. Di rin makapag-imbak sila ng pagkain. Adding that any shelters built on the bases would have very limited anti-strike capabilities. Ayun, mga ka-istor. Marami pa ditong binanggit eh. Eto pa The harsh environmental condition in the South China Sea, saltwater corrosion, poor weather, make it almost impossible to deploy anything on the islands in a manner that could allow them to defend their bases, so on and so forth. Sa madaling sabi, mahihirapan ang China na ipagtanggol yan. Ang nangyari, sa halip na sila ay madepensahan ng mga artificial islands na yan through their military facilities being built, mga kaistorya, dyan sa mga artificial island na naging pabigat pa sa kanila na yan, yung mga islands na yan eh. Sa halip na in times of war ay makapag-focus ang China para depensahan ang mainland nila, dadagdag pang pabigat na ipagtatanggol nila yung mga artificial islands na yan. Siguro di naisip ng China yan. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pagsubaybay, pagsuporta, panunood, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Salamat po higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.